Our speaker for today is a seasoned Catholic media executive and pastoral communication expert with over 25 years of service to the global church, particularly in the Asia-Pacific, Australia, New Zealand, and Oceania. He currently leads EWTN's international media mission in the region and holds key roles including President of Eternal Word Foundation, Trustee of TV Maria, and Professor at San Carlos Seminary and Don Bosco School of Theology. He actively collaborates with the CBCP Media Office and the Catholic Media Network, advancing faith-based broadcasting and formation. Please give a warm welcome to Mr. Edwin Lopez. So good morning. Before we start, ang tanong ko kay Lord, how would I know that I'm growing in prayer? Di ba ang gandang tanong nun? No? Parang ang sagot sa akin ng Diyos, you would know you're growing in prayer if you're growing in your relationship with others. Ang kagabi, habang tinitingnan ko yung mga writings ni Pope John Paul II, sabi ni Pope John Paul II, the ultimate test of your greatness is the way you treat other people. Wow! Yung pala ang many people as possible while saying the words, I'm glad to see you here. Ganda, no? Pero yung glad to see you here, sabi nga ni Mother Teresa, love begins with a smile. Sabi naman ni Saint Teresa of Avila, a joyful person drives the devil away. Huh? So with joy, with smiles on our faces, in our eyes, the way we move, the way we talk, the way we say, I'm glad to see you here, with joy. Pero 20 seconds lang, ha? As many people as possible. Ready? Are you ready? When I say go, please rise, shake hands with as many people as possible. I'm glad to see you here. Beginning now. Go! Ang paghamon sa atin ngayon, sa panahon ngayon, siguro nadinig nyo na yung post-truth. Post-truth. Na mas pinaniniwalaan ng damdamin, ng opinion, kesa sa katotohanan. Kesa sa objective truth. Ang hinihiling natin ay maging mapanuri na ang teknolohiya ay para sa tao at hindi tao para sa teknolohiya. Yung aming foundress na si Mother Angelica, she knew how to use technology to spread the gospel. In 1981, ridiculously, with only $200 in a garage, she started the first Catholic TV network, which today is a global media network reaching out to more than 360 million homes with over 10 satellites. No? Kaya siya yung nagsabi, inabot ko siyang buhay. Siya ang kumuha sa akin. No? Siya yung nagsasabing, unless you're willing to do the ridiculous, God will not do the miraculous. No? So may nagtatanong sa akin, dahil ang teknolohiya ay para sa tao, at ginamit ng foundress nyo ang TV upang ipalaganap ang salita ng Diyos, gumagamit ba kayo ng AI? Gumagamit ba kayo ng chatbot? Ang sagot namin, oo. Dapat lang. But with prudence and discernment. So pag binisita nyo yung aming website, no, yung EWTN Asia Pacific, makikita nyo dyan si Ana. Si Ana. Si Ana, chatbot siya. Pag kinlik mo siya, pwede mo siyang tanungin at sasagot siya. Ang pagkakamali ng iba, pinagkatiwalaan nilang AI, hook, line, and sinker, 100%. So may isang Catholic network din, media network. Gumawa sila ng chatbot. Ang galing sumagot ng chatbot sa lahat ng tanong. Ang problema, habang tumatagal, kalukuhan na yung mga kasinasagot. Iba-iba na. Kung nadinig nyo nga kanina si Dr. Abrera, no? Yung hallucination na nangyayari.
So in short, ginagamit namin ang teknolohiya but with prudence and discernment. Maging mapanuri. Sabi nga mismo nung founder ng ChatGPT, no, ni OpenAI, si Sam Altman, siya mismo, binalaan niya ang users. Sabi niya, don't trust it completely. Because of hallucination, nag-iimbento na siya. Yung ibinibigay niyang references, citations, hindi na totoo. Dahil ako mahilig ako mag-research, no? I'm pursuing advanced studies in communications. One time, humingi ako ng citation sa kanya. Kay ChatGPT. Binigyan niya ako Dr. Maria Santos. Sabi ko, parang wala akong alam na Pilipino na ang substantive area niya is pastoral com, focusing on non-imposing evangelization. No? Can you recheck it again? Triple check, sabi ko. Alam mo, sumagot siya sa akin, I'm glad you caught that on time. Inamin niya, nag-iimbento siya. Pero imagine kung na-submit ko na yon sa akademya o sa ResearchGate. Ang laking kahihiyan. So in other words, gamitin. With prudence, discernment, and critical thinking. Hindi pwedeng iasa. Meron nga kasabihan, di ba? 5% of people think. 10% think they think. And the rest would rather die than think. No? Hindi dapat pinapaubaya ang trabaho sa AI. Dahil ang teknolohiya ay para sa tao, hindi ang tao para sa teknolohiya. Misis, no? Di ba, ngayon natuto na misis ko ng ng social media. Sobrang galing na eh. Kanina nga, may mga nagpapa-selfie. Ang kagaling na mag-selfie. Sa akin, nahuhulog pa yun eh. Di ba? Sabi niya, Papa, tingnan mo, di ba nanggaling tayo dito sa San Remigio, Cebu? Tingnan mo yung lupa. Bumubuka. Kita mo. Pero sabi ko, tingnan mo mag-ingat ka. Hindi gumagalaw ang camera. Kung tunay na may kumukuha yan, dapat pati yung kumukuha ng camera, umuuga rin. Ganun ba yun? Tingnan mo yung mga puno ng saging na nandyan sa video. Hindi gumagalaw. AI generated yan. Pero ilan ang pwede ngayong ma-scam? May kabutihan din. Ang isang kabutihan dyan ito. Sa professor din kasi ako sa San Carlos tsaka sa Don Bosco School of Theology. Pag online class, pwede akong mag-lecture nang wala na ako doon, kahit online, kahit hindi ako nakaupo. Merong AI, magre-record lang ako ng sarili ko, boses ko, mukha ko, basta hindi gumagalaw yung aking kamay. Yung AI na yung gagawa ng avatar, akong ako, kompleksyon ng mukha ko, pati yung tibok ng puso dito. Ganun nakadetalye. Galaw ng mukha ko. Basta wag muna daw yung kamay, kasi pag kamay, medyo nasisira pa si AI. Minsan nagiging 6 na piraso yung daliri. No? Pero dapat ganito. Tapos, i-feed ko yung aking text, yung lecture text. Magsasalita na yung avatar. Ako na yun, boses ko na yun, lecture ko na yun. Imagine, I can conduct lectures, maybe as much as 30, 40 lectures at the same time all over the world. Basta online lang ang estudyante ko. Habang nanonood ako ng Netflix at nagkakape. May maganda. But I think today, what we need to do is to examine ano ba ang kaya ni AI, ipaubaya sa AI. Ano ang hindi? Ano ang hindi? Una, in terms of speed of information, saludo ko sa AI. Speed, access, convenience. Nung araw, i-google mo pa. Ngayon, tatanungin mo na lang siya. Siya na ang sasagot. Pero si Ana, kagaya ni Ana, hindi namin siya pinabayaan na umasa lahat sa AI. 3 bagay ang binigay naming utos kay Ana. Sasagot ka lang pag pro-life. Pro-life lang ang issue. Hindi lahat ng issue ng simbahan. Pro-life lang. 2,
Kukuha ka lang ng informasyon kapag ang informasyon ay official Catholic teaching. Limitado na. At para masigurado pa, yung official Catholic teaching na gagamitin mo, galing lang sa website ng EWTN. Hindi sa kung saan cloud o server. So far, hindi pa nagloloko si Ana. No? Kasi generative siya, nakakatakot. Ang Facebook, bago pa lumabas ang ChatGPT, gumawa silang 2 chatbot na mag-uusap. Tinuruan nila ng lingwahe. So nag-uusap yung chatbots nila. Tuwan-tuwa sila. After a while, yung chatbot nila, nag-uusap pa rin, iba na lingwahe. Hindi na lingwahe ng developer. Hindi na lingwahe ng gumawa ng source codes. So again, maging mapanuri. While kaya niya ang information, the question is, does more information, faster information, equate to better formation? Ano sa tingin nyo? More information ba? Better formation? Naituturo niya ba ang prudence? Naituturo niya ba ang discernment? Naituturo niya ba ang moral responsibility? Oo. Pero ang formation, hindi lang naituturo verbally, orally. Ito ay hinuhubog sa pamamagitan ng panay-panay na pagpapakita ng gawa. Sa pamamagitan ng panay na pagtotoo. Formation as a function of witnessing, not information. So hindi niya kaya. Kaya niyang ituro na, Catechism of the Catholic Church says, lying is intrinsically wrong. Diba? Ganda, no? So sabi ng bata, opo, lying is intrinsically really wrong. Yun ang sabi ni Daddy. O anak iwan muna kita sandali. Pupunta lang ako sa Shopwise, babalik ako after 15 minutes. Malis ang tatay. May kumakatok. Iha, asan tatay mo? Si Daddy? Oo, si Daddy mo. Bawal magsinungaling. Umalis po. Mag-isa ka lang? Opo. What happens? Nung araw, my age, tinuturo ng teacher, di ba? Pag natulog kayo, dapat bukas ang bintana. O tama. O ngayon, buksan mo bintana mo. Ha? Baka pagising mo, pati imisis mo, wala na, di ba? Times have changed. Pero dapat ba magsinungaling? Hindi. Hindi maituturo ni ano yun? Ni ChatGPT. Pwedeng turo ni ChatGPT? No. Meron tinatawag na exemption dyan. May exemption dyan, yung tinatawag na mental reservation. Pero paano mong sasabihin yun nang hindi ka magsisinungaling? Hirap, no? Yun ay hinuhubog. Yun ay pinapakita sa pamamagitan ng pagpapakita kung paano ginagawa. And that's why parents as well as teachers have this great responsibility to witness the very values they would want their children, their students, to embrace or develop. Ano ba ang virtues? Di ba? Virtues are values that have become habits. Ba't naging habits? Panay-panay. Walang gumaling sa basketball na nanood lang ng basketball. Kahit nadagdagan ng maraming tato. Kahit na naka-Jordan shoes. Kahit Jordan jersey. Hindi. Dahil yan ay pagsasanay na hindi magagawa ng AI. Paano gagawin? Paano itinuturo yun? Bawal magsinungaling. Merong tinatawag ng mental reservation. Kailangan ipakita ng magulang, pakita ko, anak, ganito ginagawa yan. Pero in your case, bawal magsinungaling. Ang sabihin mo, hindi po ako pwedeng makipag-usap sa hindi ko kakilala. Sara mo ng pinto. Then tawagan mo ako. Hindi ka nagsinungaling. Dalaga na yung anak. Merong susunod-sunod. Saan ka nakatira?
Sasabihin niyo totoo? 7626 Giho Street, San Antonio Village. No, hindi. Saan? Paano? Ang tinuro ko sa mga anak ko, pag tinanong kayo ng ganyan, don't be rude. But you have no obligation to tell the truth to someone who doesn't deserve the truth. Nasa Catechism of the Catholic Church din yan. Hindi lahat. So, paano ang sagot? Taga saan ka? Makati. Saan sa Makati? Malapit sa Ayala. Saan sa malapit sa Ayala? Sa may San Antonio Village. Saan sa San Antonio Village? Malapit sa Sacred Heart Church. Saan doon? Ba't ka nagtatanong? Aba, iba na pakay mo, di ba? May susundo ba sa'yo? Alas 10 na, mag-isa uli yung anak ko. Dalaga. May susundo ba sa'yo? Oo. Nagsinungaling? Ang sumagot, oo. Oo. Magte-text pa lang ako sa Grab. Pero hindi mo sasabihin magte-text ka pa lang sa Grab, di ba? Pero, oo. In short, ito ay hinuhubog. Example, si Father, no? Father from Pasig. Father, how should I call you? Father. Father Kiel. Father Kiel. Yes, Father Kiel. Best friend ko si Father Kiel. Banda dyan sa may plenary session, may namaril. Nasilip ko, meron ng binaril. Duguan. At sumisigaw yung namaril. Asan si Father Kiel? Yung taga-diocese of Pasig. Na-attend daw dito sa breakout session ng education. Sabi ko kay Father Kiel, magtago ka doon sa comfort room. Dumating na yung taong may baril. Asan Edwin si Father Kiel? Bawal magsinungaling. Andun sa banyo. Hindi pwede. Paano ko sasabihin nang hindi ako magsisinungaling? Ito'y hinuhubog. Hindi ko alam. Magsisinungaling ka. Hindi pa ako tapos eh. Hindi ko alam paano ko sasabihin sa iyo. Diba? But we need to be wise. Wise as serpents, gentle as doves. Pero ito, hindi kayang ituro ni AI. Hindi niya kayang ituro. So, pero lahat ito, nasa Catechism of the Catholic Church, kaya niya itong ihimay-himay. Pero kung paanong gagawin, ano yung pagpapasya, nasa tao lamang yun. Kumbaga, the buck stops here. No? The buck stops with me. Mercy and justice. Nako, kahirap din yan. Di ba yung topic na yan? Kayang i-discuss uli ni AI yan. What is mercy? What is justice according to the teachings of the Catholic Church? Pero sa tunay na buhay, ang tamang pagpapasya, yung mabuti, tama at makatotohanan, nasa gitna ng mercy and justice, nandun sa cross-section. Because to be merciful only without justice is unmerciful. Ba't nangyayari yun? Meron akong kakilala, ito ay inaalagaan ko, pinibigyan ko ng trabaho, pero lulong sa sugal. Lulong sa sugal. Ang hindi ko maawat, yung magulang, mga kapatid, kapag humingi ng pera, binibigyan, pangsugal. Ang sabi ng nanay, kung dyan siya masaya Mercy is not konsinte. Yun ang problem. Without justice, mercy lang, ang tawag dyan, konsentidor. So, anong nangyari? Anong ginawa? One day, hindi nabigyan ng pera ng nanay. Ano na to mga 26, 27 years old na. Hindi nabigyan ng pera ng nanay. Uminom ng muriatic acid. Ang problema, hindi namatay. What an injustice dun sa magulang na ngayon nag-aalaga pa sa kanya. Yung isa hindi na nagtrabaho, isa na lang nagtrabaho para alagaan siya. But how many times, ang akala ko, pagmamahal pala yun. When my son was in jail, aminin ko sa'yo, one time, he was in jail. No? But this happened when he was 14 years old. Nakulong.
Papunta kami sa presinto, ang sabi ko sa misis ko, "What happened, Mama?" "I gave him everything." Alam mo ang sagot ng misis ko? "That's what's wrong, Papa. You gave him everything." Akala ko mercy, akala ko pagmamahal. Ang konsinte, hindi pala pagmamahal, may justice. Kung mali yung ginawa, di ba ilan yung nadidinig ko na, hindi, binibigyan ko na lang ng sigarilyo, diyan daw siya masaya eh. May emphysema na eh. Linggo-linggo na yung oxygen tank eh. Ang mahal-mahal na, may injustice dun sa gumagastos ng oxygen tank. Dahil dun daw masaya. Eh pare, ba't mo pinaiinom tatay mo? Eh, dilaw na mata. Pati ipin, dilaw na. Hepatitis, liver, ano na yan eh. Cirrhosis na of the liver. Eh, hindi, dyan sa masaya. And today, it's happening. May lalapit sa akin, "You know, Mr. Lopez, I am what I identify with." "Oh, so what are you today?" "I am an Australian night bird, non-binary, and queer." Okay. Irerespeto ko. Pero may boundary ako. Ang mercy and justice ko, may boundary. Pag sinabi niya, "That is why I can go on top of SM Aura and I will jump and fly." Anong gagawin ko? Nire-respeto kita, mahal kita, pero hindi ko papayagan yan because there's such a thing as law of gravity. Hindi ka lulutang. Pagbagsak mo, hindi ka na night bird. You're a dead bird. You're a dead bird. But, kaya ko inuulit-ulit ito kasi hindi mabibigay ng AI to because prudence, discernment, moral responsibility, pantao lamang yon. Sabi naman ni Cicero, all justice is an injustice. Totoo naman. Kailangan naman may mercy. All mercy is unmerciful. Magiging entitled. So moral clarity cannot be formed by information alone, but by witnessing. Ipinapakita sa gawa. Na, yun ang nangyari sa anak ko eh. Today, he's 40 plus years old. 3 na ang anak niya. He goes to Mass every day. Prays the Rosary every day. Goes to confession every week. And yet, looking back, yan yung nakulong eh. Pero, meron siyang sinabi sa akin na, that will forever be engraved in my heart. Sabi niya, nung pinapagalitan mo ko, sinesermonan mo ko, kahit trainer ka nun ng Coca-Cola. I used to train the 22 general managers of Coca-Cola. No? Kahit trainer ka ng Del Monte. Hindi ako naniniwala sa'yo. Sinabi niya, sabi ko, kailan ka naniwala? Nung nakita ko na ikaw mismo nagbago. Nung nakita ko na ikaw mismo gabi-gabi nagro-rosaryo. Nung nakita ko linggo-linggo na nagkukumpisal ka. Malalim, no? True formation takes place kapag may witnessing. At ang witnessing nangyayari lang in a direct human interaction. Kasi sinabi yan ni Pope Benedict XVI, ang ganda, di ba? That there is no substitute to direct human interaction. Nangyayari lang yan face to face, heart to heart. Sa pamamagitan ng ugnayan, kapwaan, pisikal na presensya, at pagpapatotoo sa pamamagitan ng pagpapakita ng gawa. Sinabi rin ngayon ni Pope Leo yan, dun sa kanyang tema for the World Social Communications Day 2026. Ang tema niya, Preserving Faces and Voices. In short, there is no substitute to direct human interaction. But what do we have today? Ito yung kaya ako excited. Ibang anggulo ang pag-uusapan natin.
What we have today is not a crisis of communication, but a crisis of intimacy. Ang gandang katanungan yan, ha? Yung lack of intimacy ba ang dahilan na nagtulak sa kabataan papuntang social media? Na ang naging refuge nila social media? O ang social media ang nagtulak sa kanila sa absence of intimacy? Na-research ko yan. Loneliness is as old as time. Wala pang technology, may loneliness na tayo eh. So, hindi pwedeng social media ang naging dahilan ng lack of intimacy. Ang lack of intimacy ang naging dahilan kung bakit doon sila nagtatago sa social media. Sabi ng isang nanay sa akin, ako, Mr. Lopez, alam mo, tuwan-tuwa ako sa anak ko eh. Nung nakikita ko yan, bukas ang computer, pero wala sa Facebook. Wala sa Instagram. Wala sa TikTok. Nag-aaral po. Hanggang 3:00. Bukas ang computer, puyat. Natutuwa ako, wala naman sa Facebook. Natural, sabi ko, nanay. Yung anak nyo, nasa Discord. Discord is a new platform na unregulated yan, ha? They have their own communities. Hindi na alam ni nanay, iba na pala yung pinupuntahan ng bata. Kaya pala, Mr. Lopez, akala ko puyat sa pag-aaral. Ang ipinasa, PE lang. Natural. Puyat na puyat sa Discord. But what we have is not a crisis of communication. What we have is a crisis of intimacy. Crisis of intimacy. We are digitally connected. Yung iba nga, influencers pa eh. But alone and isolated. Lately, marami kong nakakausap. Yung isang formator sa isa probinsya. He came over, we had dinner together. Sabi niya, Mr. Lopez, natatakot ako. Dahil ang mental health problems, pati suicidal tendencies, bigla talagang sumipa. Ilan yung kilala niyong nagpakamatay? You know someone. Malapit sa puso ko to dahil pamangkin ko. Professional na ito. Technical writer ito na isang malaking kumpanya. Took himself. Nagpakamatay. Sabi ng formator sa akin, yun ang problema doon eh. Nagfa-fundraising kami ngayon, pang tayo ng aming chapel. Nadamay, pati yung bahay pare. Sabi ko, bakit? Yung isa naming estudyante sa minor seminary, sinunog. And then, after a while, doon sa seminary namin, major seminary, isang first-year student din, gusto ring manunog. So, inawat ng mga kapwa niyang estudyante, mga kaklase, na nagapa. So, may nasugatan pa. Something is terribly wrong. And I would like to posit, no? Galing ako sa, I will not name, kasi naka-record no, worded ako. Pero lahat ito actual. So I just came from a province, nag-talk ako about fatherhood. Yung isang pari doon, he was so affected. Yung sakristan niya mismo, nagpakamatay. Yung kaibigan ko, I grew up with him. He was just found in his car dyan sa Pasay Road with a gunshot wound in his head, with a gun on his hand. What is going on? Parang sumipa eh. Kahapon, di ba, may balita kayo who took her life away, di ba? Kailan lang dito sa Makati, Cinema Square, meron din. Tapos sa isang Paris Grounds, meron din. Paris Grounds. Someone took his life away. What is going on? In a world of constant connectivity,
Quality relational presence is the rarest form of communication. Quality relational presence. Many young people turn to digital spaces because they long for connection and otherness. Social media isn't their rebellion. It is their refuge. Doon sila tumatakbo. That's why pag naglalakad kami ng misis ko sa mall, sabi ko, Mama, observe, observe. Zombies na. Hindi lang mga bata. Zombie, ha? Kaharap ko ng ganyan, hindi umiiwas. Talagang mabubunggo ka. So para kami nagbo-bowling, alam mo yun? Huh? Pero, patintero. Pag binuksan ko yung pinto to allow them to get in first or get out first, walang thank you. Napansin niyo yun? And they don't look you in the eye. It's as if you don't exist. Walang thank you. Walang excuse me. Walang I'm sorry pag nabunggo. May nanakaw. May nanakaw, no? Kaya ang pamilya ko ganito, okay, kakain tayo sa labas. 14 tayo. Malaki yung pamilya ko eh. Minsan 18 pa nga eh. 14. May dala kayong cellphone. Yan na, dasal kami, no? Bless us, O Lord. Pagkatapos niyan, up. From here hanggang sa we give you thanks, Almighty God. No? Matapos ang pagkain. Sino ang mag-cellphone, siya magbabayad? Kita mo, ang bibilis eh. Di ba? Di nakakapag-usap kami. No? So, it is their refuge. Kaya kita mo ang kadalasan sigaw nila, hindi mo ako maintindihan. At ang mahirap intindihin. Unang-una, teachers, kasama na ako dyan, parents, hindi rin nahubog sa akin ang kapabilidad na makinig. Nahubog ang magsermon. Nahubog ang magpagalit. Nahubog yung magpahiya. Pero hindi yung makinig. Umunawa. Hindi nahubog sa akin yun eh. So one time, ito pari rin, no? Dahil I conducted a retreat, no, in a diocese. So nagkaroon kami ng interview session. Interview meaning it's a very vulnerable session. Sabi niya, kaibigan ko po yung nanay nung batang ito. Itong nanay na to, nagreklamo sa akin. Sabi niya, Father, lulong na lulong sa cellphone itong anak ko. Lulong na lulong sa internet. So what do you want me to do? Sabi ni pare. Baka naman pwede niyong kausapin. Sige, pinuntahan ng pare. Pumasok siya sa kwarto ng bata, kinausap yung bata. Matagal, nag-usap sila. Natapos, yung counseling, yung advice, lumabas na yung pare. Tapos na eh. Aba, 1 oras na, kakape yung pare, tsaka yung nanay, hindi pa lumalabas ang bata. Kinatok ang pinto, walang nagbukas. So they forced open the door. Nakita nila yung bata, nakabigti. For lack of intimacy. The question is, paano? The crisis of our time is not technological but relational. The loss of quality relational presence. The ability kasi ito to enter someone's reality. Mapasok ang mundo niya. Suspending judgment, but knowing what is merciful and just. Ito nakakapagpabago ng buhay, yung ganitong klaseng relational presence. No? I got married at the age of 17. Member ko sa choir yung girlfriend ko. Gandang-ganda ko. Nagpa-practice kami sabay, kumakantang sabay, nagsasayaw sabay, choreograph sabay. Hanggang iba na pinapractice namin. Mas masarap kaysa sa pagkanta. Unti-unti lumaki yung tiyan niya. Nabuntis.
Siyempre, bata ako noon, ang dasal ko, Lord, sana utot lang po. No? But there were two people who had an impact on me. Ang relational presence, hindi nice, ha? Good. Iba yung mabait sa mabuti. Yung nanay ko, nalaman niyang buntis. Sabi niya, pero umiiyak siya. Ito tatandaan mo. Kapag tinakbuhan mo yan, habang buhay yung taong makakaharap mo sa salamin, uusigin ka at sasabihin sa'yo, isa kang duwag. Grabe, no? Sasamahan ka namin. Ipaglalaban natin ang buhay. So it's not about being nice. No? It's about being good. Yun ang relational presence. It's about being merciful and just dahil nasa gitna nun ang tunay na pagpapasya. Pero hindi pwedeng ipasa AI. Pangalawa, yung pare. Nung nalaman niya, ito nagtuturo sa akin sa Don Bosco eh. Kasi ang Don Bosco nung araw, panahon ko ang galing sa relational presence. Kasi scholar ako ng Don Bosco, pagkatapos ng klase, tatakbo kami niyan sa isang hall, meron kaming study period. Yung mga pare, uupo, tuturuan kami kahit umiiyak ako. Kasi galing ako ng Mandaluyong Elementary School, tapos naging scholar ako ng Don Bosco. Iba naman ang turo ng teacher ko dun eh. Nagbebenta ng tinapay, di ba? Magbenta ka merienda. Di ba? Iba eh. At saka hiraman kayo ng libro, di ba? Pagdating sa inyo ng libro, gula-gulanit na eh. Di ba? May mga drawing na eh. Tapos, di hirap ako. Padre, hindi ko po alam itong 2x equals 4. Ano itong x? Alam mo yan, yung 2, ililipat mo sa kabila, ibababa mo sa 4. Bakit po ganun? Pag itong plus, ilipat mo dyan, magiging negative. Bakit po? Tsinaga ako. But that same priest, nung nalaman niyang nakabuntis ako, nakita ko talaga na nalungkot siya. Pero ito relational presence niya. Tinitigan niya ako, sabi niya, panindigan mo ang buhay, papanindigan ka ng Diyos. Father, wala akong trabaho. Tatay ko namatay ng 7 taon ako. Wala akong sariling bahay. Wala pa akong college degree. Wala akong savings. Panindigan mo ang buhay, papanindigan ka ng Diyos. Today, or next year, my wife and I, the same girlfriend, the same wife, will celebrate our 49th wedding anniversary. Diba? But because of the quality relational presence of the people who were with me in that particular time of crisis. Tapos, 4 na yung anak ko. Noong 1999, parang sobra naman ang pagkakabigay ng biyaya ng Diyos sa amin. Kulang pa, nag-ampun pa kami. So 5 na. 11 na ang aking apo. 3 Amerikano, 3 Incheck. Yung natitira, may ASCAL team na nga eh. But who would ever think of that? But that quality presence, yung impact nun, hindi ko alam would alter my life and my future. And today, ang kailangan ng kabataan is intimacy, rooted on direct human interaction. Anong klaseng human interaction? Yung quality relational presence, hindi yung pag nakasama, di ba may taon na pag nakasama mo, pag uwi mo, pagod na pagod ka. Kasi walang ginawa kundi magreklamo, mamintas, di ba? Pare, kain ka na, ito, meron tayo. Kare-kare, nagluto ako nito. Talagang tunay na mani ang binigay ko dyan. Bakit puro tuwalya? Sige, lagyan natin laman. Alam mo, ang bagoong mo, hindi. Mas masarap to kung Barrio Fiesta. Naku, sige, Barrio Fiesta. Yung kanin mo malamig, mas masarap to kung mainit ang kanin. Siyempre, ganun ka na. Diba? At saka mas masarap ito kung may coke. Walang coke eh. Alam mo, singiling kaya kita. No?
Ang tawag natin doon sa lubsob eh. But the quality relational presence means, as I listen to your vulnerability, hindi ako magmamagaling. Hindi nga ako mag-a-advise eh. Habang nakikinig ako sa basag mo, at lahat ng tao may basag, hahawakan ko rin ang basag ko. Babalikan ko ang basag ko. Then that becomes a heart-to-heart journey. Hindi sa head-to-heart, hindi sa psychologist na isa-psychologize kita, no. Papasukin ko ang karanasan mo dahil meron din akong karanasan. Na nakatikom hindi yung epal. Di ba yung, alam mo nga pare, galing ako sa doktor ko, ewan ko ba. Sambugasok na yung gamot ko eh. May pilodipin, may amlodipin, may dioban, meron pa akong aspirin. Iba pa yung sa statin. Yung epal ganito, ay wala yan. Wala yan. Ako nga may injectables pa eh. Yung epal ba? Yung para bang, wala yan, mas magaling ang lolo ko. Hindi. Yung talagang, anong pinagdadaanan mo? Tikom. That's just to show you how powerful listening is. Yun ang pinaka-powerful, listening. Yung pakikinig ba na hawak ko ang basag ko habang nakikinig ako sa basag mo. At hindi ako mag-advise, hindi ako magbibigay ng unsolicited advice. So hindi lang pambata ang intimacy. Kahit matanda. We all long for intimacy because we are social beings. No man is an island. No man is an island. Ito ang key. Ang area ko malaki. Middle East, Asia Pacific. Ang isang natutunan ko, in this part of the world, kasama na Pilipinas, relationship and trust come first before advice is heard. Ulitin ko Relationship and trust come first before advice is heard. Ibig sabihin, kapwaan muna. Ugnayan muna. Ugnayan muna. Bago pakinggan. Pero that would require a lot of patience. And in the Philippine setting, 93% non-verbal tayo eh. 93%, di ba? Sino sa mundo ang ganito, di ba? Asan yung snatcher? Sa atin lang yun. Kaya ba ni AI yun? Yung klase ng tingin. Na alam mo na pag-aralan ko, 36 na klase pala yan. Iba yung tingin Iba yung sulyap, di ba? Iba yung sulyap, iba yung okay na tayo, di ba? Iba yun. Ang dami. Iba yung tingin ng nanay ko pag sinabi niya sa simbahan na ang gulo-gulo ko nung araw. Iba yung tingin na lagot ka pag uwi natin. Ako lang nakakaintindi nun. Hindi kaya ni AI yun. Yung tingin na minata. Di ba? Galing sa paa, pataas, pababa. Parang minata ako eh. Kaya siguro hindi ko rin masisi ang Pilipino. We try to take things personally. Binusinahan lang, road rage na eh. Di ba? Road rage na eh. Pati senior yan Misis ko nahuli sa Paseo de Rojas, nagdadrive. Lumagpas doon sa yung dalawang yellow lane. Diswerving. Pagdating ng traffic enforcer, sabi na misis ko, senior ako. Oh, senior, anong pakialam po nung senior sa serving? Pero paano mo babasahin yun, no? Paano babasahin ni AI yun? Hindi, kapitbahay ako ni Binay. Pati nga na lisensya nyo. Oo nga po, taga San Antonio kayo. O sige po. Hindi mababasa ni AI yun. Sa Pilipino, di ba? Pare, birthday ni Mami bukas. Punta ka, Hindi siya makakapunta. Hindi niya kayang sabing, hindi ako makakapunta. May kompromiso ko. Ano sasabihin niya? Susubukan ko. Sa Japan, ganun din. Hindi kaya magsabi ng Hapon ng no. Ang sasabihin niya, I will think about it. Imagine kung nanliligaw ako, Amerikano ako, sa isang Haponesa. At ang sabi ng Haponesa, I will think about it. Uuwi ako. Ang sasabihin ko, may pag-asa ako. Hindi pare, busted ka. Ang ibig sabihin nun, no. So,
Sa Lebanon, no? Sa Lebanon, pag inalok ko yung isang tao na, would you like to have some coffee? Kailangan, humindi muna siya. No, thank you. Kailangan ulitin ko ng pangalawa, would you like to have some coffee? No, thank you. Kailangan ulitin kong pangatlo, would you like to have some coffee? Ang magiging sagot niya, okay, thank you. Kailangan 3 beses. Hindi pwedeng 1 beses. And so in other words, there's a relationship between quality relational presence and cultural intelligence. Yung quality relational presence, yung encounter. Yung cultural intelligence, awareness sa kultura ng tao. May kasama akong pare, nagpunta kami sa Davao, preparation ng National Media Convention. Tahimik yung mga organizer ng Davao. Tapos naglabas sila ng durian. Sabi nung kasama ko, ang baho niyan eh. Sabi ko, Padre, tumikim ka. Hindi ko kaya talaga yan. Baka masuka ako. Tumikim ka. Tumikim ka. Nakatingin lahat yung mga Dabawenyo. Sabi ko, lumaki ko dito namatay tatay ko. Respeto yan. Tumikim ka lang. Hindi ko talaga kaya eh. Amoy pupo eh. Ganon. Tumigil ka. Huwag mong pahalata. No? Ngiti-ngiti ako. Matitigas yung mukha nung kaharap namin. Organizers to. We had to win their cooperation. Buti na lang yung kasama ko, kumurat. Sabi niya, masarap pala. Alam mo yung mukha ng mga nasa harap namin? Hay! At maluag na yung usapan. Sa India, Tamil Nadu, yung kasama, siyempre ang tingin nila, VIP, guest eh. Agahan, may kinakanaw na parang oatmeal. May gatas, ginawang bilog-bilog, parang fishball. Ano kaya gagawin niya? Kinuha. Sa harap ng iba, sinubo sa akin. Noon naman ako. How do you find it? Bawal magsinungaling. Interesting. Pero, kanina lang nagkukutkot ng paa yun eh. But, kung hindi man natin kaya yon, we can set a boundary, pero quality relational presence and cultural intelligence. No? Mapunta ka nung dun sa itaas ng Kalinga, sa Baguio pataas. Mr. Lopez, dito ka matutulog. Naano ko sa oras. No? In a while, I'll wrap up. Dito ka matutulog. Sige po, kahit saan po. Misyonaryo naman ako. Di ba? Ang utos sa amin, eat whatever is served before you. Kung ano yung higan mo, doon ka. Ano po yung sako dyan sa kisame? Yan yung lolo namin. Ha? Ano? Yung buto na lang lolo namin? Bantayan. 3 araw akong puyat. Baka mamaya, Edwin. Pero ibig sabihin, hindi man ako sang-ayon. I may not agree. But I can understand. Unawain. Hindi ako agree, pero I need to understand. Ang Hapon, pag may nangyaring masama, bawal ang words. Hindi kaya ni AI yun. They call it kimochi. Don't ever reduce something so horrible or so beautiful in words. Hindi kaya. Hindi nila kaya. But more importantly, maganda yung sinabi ni C.S. Lewis, no? To love at all is to be vulnerable. If I ever want to be intimate with you, I must be willing to be vulnerable. Yung basag ko, yung imperfection ko, without losing my identity. Yaan po yan. Without losing my identity. Pero bakit may mga korap? Ang ganda, no? Kasi, walang tamang pagkakakilanlan. Without self-knowledge,
The person will identify with whatever he has. Kung posisyon ang identity niya. Kung reputation ang identity niya. Kung pera identity niya. Pero ano tinuro ng simbahan sa atin? Ano tinuro ni St. Augustine sa atin? Whatever can be taken away from you is not you. You cannot be something that you can lose. Ano yun? Edad? Abay, dati mahaba buhok ko. Pero ngayon, obispo na. Di ba? Dati wala akong tiyan. Ngayon may katedral na ako. Di ba? Misis ko, kaya kong buhatin nung araw dyan eh. Pero ngayon, pag ginawa ko yun, orthopedic ang labas ko. Nasabi ko nga sa kanya, Mama, pag yung cellphone mo, alam kong tumutunog. Ay, hindi, naka-silent mode eh, naka-vibrate. Oo nga, dyan mo nilagay sa tabi ng tiyan mo. Di pati bilbil mo gumagalaw. Because eventually, your cheeks, your bellies will not be able to resist the forces of gravity. Reputation, mawawala. Position, mawawala. Titles, mawawala. But there's one thing that will remain. Love. Bakit love? Created in the image and likeness of God, who is love. It is only when I love that I am truly me. A person who has self-knowledge can encounter others with quality presence. Bakit? Ang naaamoy, mahalimuyak. Hindi naaamoy kontrata. Hindi amoy flood projects. Di ba? Maamoy, di ba? Alam mo, amoy mo eh. Amoy mo yung taong ang buhay, kwarta lang. May lansa. But a person who is detached from these things, remember, we are in this world, but we are not of this world. So to summarize, there are so many things AI cannot do. Gamitin ng AI, maging mapanuri. But more importantly, let us keep our humanity, our souls, our hearts, in establishing intimacy. Yan ang nawawala at hindi kaya ni AI. With that, on time tayo. We're landing on time. God bless you all. Thank you very much. No?